Hindi ba patay na ako? Mahalaga. Ito ang iniwang tala ng aking buhay. Hindi ito ang katawan ko. Linfei ang pangalan ko. Isa akong nagkatawang tao mula sa ibang daigdig. May kapansanan ang mga ugat ng enerhiya ko. Hindi ako makapagsanay sa daan. Kaya nagbantay ako sa pabilyon ng Kangjian ng mahigit 10 taon. Hanggang dumating ang kapighatyang iyon. Isang kapighatyang lumipol sa buong sekta. Nilamon nito ang lahat. Si Linfei, isang panloob na alagad ng bundok ng Yuheng. Pagkaraan ng 10,000 taon. Narito pa rin pala ang sekta ng Wenjian. Noon, tiyak na naglaho ang sekta ng Wenjian sa kalalimang itim. Sino kaya ang nag-iwan ng pamana nito sa kasalukuyan? Puro espiritu. At narito pa rin pala. Linfei, sa wakas ay nahuli rin kita. Sino ka, nagkukunwari kang nawalan ng alaala? Matapos kang matalo sa akin noong nakaraan. Talagang ayaw mong sumuko. Kaya palihim kang pumasok sa pabilyon ng Kangjian. Upang palihim na basahin ang mga tala ng Zangishen. Inaakusahan mo akong nagnakaw ng aral. Lene, nahuli ka sa akto. At nagkukunwari ka pang inosente. Ito ang sekta ng Wenjian. 3 tagpas, 5 wasak. Kung walang pahintulot, ang pagtingin man lamang dito ay mabigat ng kasalanan. Ang lihim na pagbabasa ng mga tala ng Zangishen. Magaan na parusa, harap sa pader ng 10 taon. Mabigat na parusa, pagpapaalis sa sekta ng Wenjian. Linfei, tignan natin kung paano ka pa makapagsisinungaling ngayon. Linfei. Tingnan natin kung paano ka pa makapagsisinungaling ngayon. Senior Brother Song, ang Chansing Peak ay hindi nangangailangan ng katibayan sa paghuli ng magnanakaw. Nasa kamay mo ang katibayan, ang tala ng espada. Nahuli sa aktong may hawak ng ninakaw na bagay. Ang paghawak sa tala ng espada ay sapat ng patunay ng pagnanakaw ng aral. At sinira mo pa ang Zangishen. Hindi na kailangang pahirapan pa ang lahat. Ano ang sinabi mo? Ginamit ko lamang ang espadang Yangwu ng bundok ng Yuheng. Ang espadang Yangwu, ang Yangwu Sword. Ang panimulang espada ng bundok ng Yuheng ay maihahambing sa Zangishen ko. Subukan mo at malalaman mo. Munting espada, ituring mo akong nakatatanda at humingi ka ng payo. Ikaw mismo ang naghahanap ng kamatayan. Huwag mong sabihing inaapi kita. Tagpa sa hari ng kamatayan. Tagpa sa pabilyon ng kamatayan. Hahaha, tiyak na katapusan mo na. Hindi man lamang niya pinakawalan ang tunay niyang enerhiya. Ha? Ano? Impossible. Hindi espadang Yangwu ang ginagamit mo. Ang marangal na enerhiyang nananatili magpakailanman, ang isa sa 36 na anyo ng espadang Yangwu. Hindi ito kabilang sa 3 tagpas at 5 wasak. Ang pagbasa rito ay hindi maituturing na pagnanakaw ng aral. Ang espadang Yangwu ng walang hanggang marangal na enerhiya. Paano nangyari iyon? Imposible, paano naging espadang Yangwu ito? Unang palapag ng pabilyon ng Kangjian, silid ng mga sari-saring tala. Narito pa rin pala ito. Napakaraming tala ng espada ang nakatago rito. Sa mga sari-saring tala, mumunting piraso na lamang ang natira. Dagat ng mga lutang na yelo. Lupain ng malayong hilaga ng Luofu. Lupain ng malayong hilaga. Sa hilaga ng dagat ng mga lutang na yelo ay dapat naroon ang kapatagang Yonge. At higit pa sa hilaga ay naroon ang lungsod ng Wudong. Senior Brother Song. Nagkawatak-watak. Dagat ng tubig, hindi sa pinakatimog na bahagi. 2/3 ng buong daigdig ng Luofu ang nawala. 2/3 ang nawala. Dagat ng mga lutang na yelo.
Sa loob ng 10,000 taon, sapat na yon upang puksain ang napakaraming bagay. Ang Zangishen ay ipinroklamang bahagi ng 3 tagpas at 5 wasak. Ilang na lang ba ang natitira sa tunay na pamana ng landas ng espada? Narito pa ba ang sekta ng Wendian? Ngunit hindi na ito ang Wendian sect noong mga panahong iyon. Hindi naman napakataas ng katangiang ito ng katawan. Pero buo at walang kapinsalaan ang mga meridian. Kung kaya nitong magsanay, may pag-asa pa sa sining ng 10,000 espada. Isang espada at napakaraming kaparaanan. Mukhang maganda pakinggan. Ngunit bawat dagdag na art ng espada ay dagdag na pabigat. Talagang naghuhukay ng bitag ang dating pinuno na ito para sa mga tao. Noong una kong buhay, parang may nailagay akong ilang bagay sa gweba ng Xuanbing. Kung nandoon pa ang mga bagay na yon, ang daang ito ng walang pag-asa ay hindi naman sigurong hindi na mababago. Mukhang kailangan kong magtungo sa gweba ng Xuanbing. Hahaha, Junior Sister Q. Ako ang nakababatang leader ng Tianxi Mansion. Lumabas ka at samahan mo akong uminom ng 2 baso. Gabi na, Senior Brother Zhang. Nakakapagpahinga na si Junior Sister Q. Dumating ako mismo upang yayain siyang magpahinga. Marami ka nang nainom, Senior Brother Zhang. Baka gusto mo munang bumalik sa panlabas na bakuran. Ano bang akala mo para pakialaman ako? Kung gusto mong pumasok sa gweba ng Xuanbing, kailangan mo munang magkaroon ng dahilan na maipapadala kita roon bilang parusa. Senior Sister Q, kung hindi ka pa magbubukas ng pinto, ako na mismo ang papasok. Ang dilim na ng gabi. Pero maingay pa rin. Ang ganda naman ng pagkakataon ng nakababatang leader ng Tianxi Mansion para magbigay ng regalo at pumunta sa pinto. Huiyehua, huwag kang pihikan at walang hiya. Senior Brother Zhang, ito ang bundok ng Yuheng. Huwag kang mag-eskandalo ng sobra. Bundok ng Yuheng, sa latak ninyong lugar na ito, kailangan pa bang pigilan ako? Ang ama ko ay si Zhang Tianxi. Sino ang nangangahas tumama sa akin ngayon? Lin Fei, ano ang ginagawa mo sa labas? Inis mo lang siya, huwag mo siyang saktan. Mga tao iyan ng Tianxi Mansion. Magbilang ka, Huiyehua, 1, 2, 3. Sabi ko ba, gusto mo bang matulog na ang mga tao? Ano ang sinabi mo kanina? Sabi ko, ikaw ang maingay. Naistorbo mo ang pahinga ko. Lin Fei, mag-ingat ka sa sinasabi mo. Siya ang nakababatang leader ng Tianxi Mansion. Narinig mo ba yon o hindi? Ang aking ama ay si Zhang Tianxi. Ikaw na hamak na karaniwang disipulo, nang angahas ka pang usisain ang kilos ko. Wala akong pakialam kung sino ang ama mo. Naghahanap ka talaga ng gulo. Sapat na ang dahilan na ito. Lin Fei, nangangahas kang sipain ako. Ako ang nakababatang leader ng Tianxi Mansion. Alam kong tapos ka na. Bumalik ka pa at sisipain kita pababa ng bundok. Ha, ikaw pa ang may lakas ng loob. May lakas ako ng loob. Hindi na maaaring sipain pa si Lin Fei. Hindi palalampasin ng ninuno ng Tianxi ang ginawa mo. Sabi niya, hindi raw ako nangangahas. Tapos ka na. Buong bundok ng Yuheng, tapos na rin kayo. Sa pagiging tao, mas mahalaga pa rin ang pagtupad sa pangako. Talagang sinipa niya pababa. Lin Fei, hintayin mo ako. Mabagal kang umalis, walang paalam. Lin Fei, alam mo ba kung gaano kalaking gulo ang pinasok mo? Mas maganda raw kapag mas maingay. Nagising na si Elder Luo. Elder Lu. Yung disipulo na yon. Mayroon ka bang 3 o 5 espiritong bato? Pahiram muna sa guro mo, pabalik-balik lang. Guro, ang matanda ninyong ito ay kahapon ng hapon. Kukunin pa lang ang huling espiritong bato ko. Lanan. Alam ko na ang nangyari kanina. Hindi rin naman mali na sipain mo si Junior Brother.
Ay, malaki talaga ang impluensya ng Tianxi Mansion. Talagang nagkakagulo na. Sa dami ng yaman ng bundok ng Yuheng na ito, hindi nga kayang wasakin ng 3 pag-atake ng ibang tao. Kaya nagpa siya ang iyong guro. Napaliparin ka muna para umiwas sa gulo. Saan po ako pupunta? Sa paanan ng bundok. Masyadong malayo ang paanan ng bundok. Guro, bakit hindi na lang ninyo ako parusahan sa gweba ng Xuanbing? Malamig at napakahirap sa gweba ng Xuanbing. Sigurado ka bang sapat ang bigat ng parusa sa pagkakamali ng iyong alagad? Napakamasunurin mo ngayon ah. CJ, manatili ka sa gweba ng Xuanbing ng ilang araw. Umiwas ka muna sa gulo sa mansyon ng Tianxi. Guro, kailangan pa ba natin ang lamparang ito? Bawal. Sira na ito ng tuluyan. Kailangan mo ng ilaw sa daan. Hindi naman kapos sa sulo ang gweba ng Xuanbing. Takot lang ako sa dilim. Ang 3 kayamanan na lamparang kristal ay umabot din sa ganitong kahamak na kalagayan. Hindi mo inasahan yon, Lin Fei, ano? Ako ang maghahatid sa iyo sa gweba ng Xuanbing. Senior Brother Song, maraming salamat sa iyong pagsisikap. Ang gweba ng Xuanbing ay hindi tulad ng pabilyon ng Kangjian. Pagdating natin doon, tingnan natin kung matigas pa rin ang iyong dila. Ihahatid ka namin sa gweba ng Xuanbing. At ipaubaya ka sa tagapagpatupad. Alagad, huwag kang gumawa ng gulo sa daan. Nauunawaan ko po. Halika na, Junior Brother Lin. Bundok ng Yuheng. Hanggang dito na lamang. Nakarating na tayo. Nariyan pa ang bakas ng kanyang aura. Tama ang lugar na pinuntahan natin. Bakit parang lumalamig? Lene, pagpasok mo, malalaman mo kung ano ang tunay na lamig. Pakiusap. Binabati ko kayo, Senior Brother Song, sa bundok ng Yuheng. Alinsunod sa alituntunin, si Lin Fei ay inihatid sa gweba ng Xuanbing upang magnilay. Si Senior Brother Lin Fei pala. Alagaan mo siya ng mabuti. Huwag kang mag-alala, Senior Brother Song. Mahigpit na ipinapatupad ang mga alituntunin sa gweba ng Xuanbing. Junior Brother Lin, manatili ka rito at magnilay ng payapa. Lin Fei. Pagkapasok mo sa gweba ng Xuanbing, huwag mong ipagyabang ang katayuan mo bilang panloob na alagad. Anong mga alituntunin ang mayroon dito? Araw-araw, manghuli ng 10 halimaw sa ilog ng yin. Ipagpalit ang mga kuko ng halimaw sa pagkain. Kapag kulang ng isa, magugutom ka ng isang araw. Huwag mo akong sisihin. Nagkasala ka sa taong hindi mo dapat ginalaw. Umalis ka na. Hindi mo ako kailangang pakiusapan. Nagmamadali ako. Sa unahan ay ang ilalim ng malamig na ilog. Talaga bang hahayaan mo siyang pumunta roon mag-isa? Ang alituntunin ay alituntunin. Aura ng Underworld. Isang halimaw na nasa pundasyong antas. Ang aura kanina. Kontrata ng kamatayan mula sa Underworld. Hindi sapat ang bilang, pero maaari pa itong alagaan. Uncle Su, napakatagal nang umalis ni Lin Fei. Baka napahamak siya sa may ilog ng yin. Mabagsik ang kapaligiran sa may ilog ng yin. Hindi iyon kasing payapa ng munting bakuran sa Yufeng. Matuwid at musmos ang kanyang pagkatao. Mahirap para sa kanya ang magtiis ng matagal. Hintayin natin siyang bumalik. Baka kusa pa siyang lumapit para humingi ng makakain. Hayaan muna natin siyang magutom mag-isa. Kumilos ka ng mahinahon at magparaya ng kaunti. Sampung bahagi, talaga bang nakumpleto mo ang lahat ng tanda? Kapag may kulang kahit isa, hindi matatapos ang misyon. Kaya nakalikom ako ng 10 bahagi.
Kulang pa rin ang 10 bahagi. Kaya magpapatuloy ako sa pagkolekta ng 100. Kapag nabuo ang tunay na tubig ng underworld, magkakaroon na ng pagkakataong kalasin at muling pandayin ang sirang lamparang ito. Mas kapaki-pakinabang ang ilog ng yin kaysa sa inaakala ko. Uncle Su, nakapatay na talaga siya ng 10. At sa ikalawang pagpunta niya, isa na namang alagad ng bundok ng Yuheng ang pinuntahan niya. Paano malayang nakapupunta rito ang hamak na yon sa ilog ng yin? Baka may mahiwagang sandata siya. Kailangan ng mga halimaw sa ilog ng yin ang mga anting-anting ng yin. Kung may mahiwagang sandatang may anting-anting ng yin siya, maipapaliwanag iyon. Halika, tingnan natin. Mukhang may problema talaga sa espada sa kamay ni Uncle Su. Isa nga itong yin talisman artifact. Tumayo ka, Lin Fei. Napaltan na ang salarin. Hindi ko muna iimbestigahan ang halimaw. Sisiyasatin ko ang lihim mong artifact. Ibigay mo ang espada. Wala kang karapatan. Huwag kang magpanggap gamit ang espadang ito. Kung wala ito, hindi ka sana nakaligtas hanggang ngayon sa ilog ng yin. Ang tagapagpatupad ng buweba ng Xuanbing. May karapatan akong siyasatin ang dala ng isang salarin. Kung hindi mo ito ibibigay, pararatangan kitang kumokontrol sa mga halimaw ng ilog ng yin. Pinagtangkaan mong ipahamak ang isang disipulo ng tagapagpatupad. Hawakan mong mabuti. Mabuti at marunong kang kumilala sa sitwasyon. Akala ko wala kang makukuhang kayamanan. Hindi naman pala ganoon katindi ang ilog ng yin. Umalis ka, demonyong multo. Umalis ka na. Kailan ko sinabing siya nga iyon? Lin Fei, iligtas mo ako. Binalaan na kita. Hawakan mong mabuti. Sinadya mo talaga yon. Sa wakas, lumitaw na rin ang malaki. Senior Brother Su, may iba pang nasa ilalim ng tubig. Sa wakas, lumitaw na ang isang tunay na malaki. Pati ang demonyong multo ay natakot at tumakas. Makakaalis pa ba tayo ngayon? Senior Brother Su, umalis na tayo. Hindi pang karaniwang halimaw ang aura na ito. Oh, isang Demon King. Hindi ko maigalaw ang mga paa ko. Tapos na. Talagang katapusan na natin ngayon. Kakabuo pa lang nito, subukan mong lumaban sa akin. Pinigilan niya ang malamig na enerhiya ng Demon King. Ilang 10,000 taon na siyang hindi nagpapakita. Nakalimutan na rin niya pati ang mga patakaran. Sino ba talaga siya? Pupunta ako sa ibabang bahagi ng Agos. Senior Brother Lin ang mapa. Sa ilalim ng ilog ng yin. May isang lihim na silid sa mapa. Opo, mayroon. Kukunin ko na po ang bagay na yon. Dapat naroon pa rin. Senior Brother Lin. Inihanda na po ang mapa at ang lahat ng restriction na kailangan nyo. Senior Brother Lin, isa rin palang kayamanan ang lamparang ito. Hindi pa ganap ang restriction. 9 na restriction na lang ang natitira. Mas madali na rin yon. Anong uri ng espiritual na mata ito? Hindi yan dapat itinatanong. Hindi mo na kailangang magtanong pa. Hindi ba mas mabuting mag-iwan ng mas maraming restriction? Sira na ito. Isang walang bisang restriction. Kapag iniwan ito, hahadlangan lamang nito ang pag-ikot ng artifact. Kapag inalis ang restriction, maaari pa itong gawing artifact. Bawat isa ay may kanya-kanyang espesyalisasyon. Hindi na malamig sa silid na ito. Nagising na siya. Senior Brother Lin, ano ba talaga ang kayang gawin ng lamparang ito? Gustong-gusto mo talagang malaman, ano? Ayoko. Ni kaunti, hindi ko gustong malaman. Senior Brother Lin, hindi tayo maaaring pumunta sa bangin ng Yinzui. Bakit hindi nawawala ang demonic aura roon sa buong taon? Nandoon ang pinakamabangis na kakaibang serpent demon sa buong ilog ng yin. Naroon pa rin ang serpent demon. Yun Fei, ang gaan ng buhay mo sa gweba ng Xuanbing. Ang kapal ng mukha mo. Ano ba talaga ang ginagawa mo rito?
Lin Fei, ano ba talaga ang kalokohang ginagawa mo sa guweba ng Xuanbing? Ngayon, gusto kong makita kung paano mo pa ito maipapaliwanag. Inilipat niya ito gamit ang teleportation. Sa ibabang bahagi ng ilog ng Yin. Bangin ng Yingzui na talaga. Nariyan pa ba ang formation barrier noon? Mabilis dumating sina Li Fi at senior brother Song. Alam ko nang hindi ka naging tapat sa guweba ng Xuanbing. Anong lugar ito? Ito ang lugar ng bangin ng Yingzui. Sabi nila, pugad ito ng kakaibang ahas na demonyo. May sakit ka ba? Nang huli ng demonyo, napadpad pa sa bangin ng Yingzui. Hindi ba ikaw mismo ang nagpadala sa sarili mo rito? Tumahimik ka nga. Kung gusto mong mabuhay, huwag kang lalayo sa loob ng 6 na talampakan. Ano ang ibig mong sabihin sa 6 na talampakan? Hindi nila tayo napansin. Manatili muna tayong magkakasunod. Dikit ka sa akin. Talaga bang maitatago tayo ng bagay na ito? Gaano katagal natin kayang magkubli? Depende kung gaano karami ang kalokohan mo. Huwag kang gagalaw. Napakaraming demonyo. Ano ba talaga ang pakay mo rito? Anong pakay? Huwag mong itanong ang hindi dapat itanong. Ilang panlilinlang pa ba ang itinatago ng taong ito? Malapit na. Sinabi ko na, alam ko ang lahat sa loob ng 6 na talampakan. Ano na naman? Lahat sila ay nagtungo roon. Hindi sila ang nakapansin sa atin. Tayo ang nakaistorbo sa kanila. Ang bagay sa ilalim ang magigising na. Hindi ba hindi nila tayo napapansin? Hindi na ito tungkol sa pagkakapansin. Lin Fei, nawawalan na ito ng kontrol. Hindi ko na ito kayang pigilan. Kung ganoon, lusubin natin palabas. Sobra-sobra na sila. Akala ko makakatipid pa tayo ng kaunti sa pagkain. Yuan, anong oras na magtitipid ka pa talaga? Lin Fei, umatras ka, ano? Anong apoy iyon? Apoy ng pulang araw na kristal. Ang 3 kayamanan na lamparang kristal. Hindi na iyan isang walang kwentang lampara. Hindi na ngayon. Tara na. Kagagaling mo lang, iniligtas mo ako. Mabuhay muna tayo bago ka magpasalamat. Ano yung bagay na hindi dapat magising? Lin Fei, nagising na ang bagay na yon. Hindi pa ito lubusang nagigising. Kung gayon, makakatakas pa tayo ngayon. Gamitin natin ang platong pangkalawakan. Tara na. Hindi maaari. Naubos ko yon sa teleportasyon kanina. Wala nang bisa ang kapangyarihan ng hiyas ng Haoyu. Ano pa ang hinihintay mo? Ngayon na. Aalis na tayo. Malapit na, harangan mo ako. Harangan ka, aba, managinip ka. Hindi ba sinabi mong may utang kang isang buhay sa akin? Lumuhod ka. Bilisan mo. Kulang ng 3 espiritual na bato ang tatak ng Haoyu. Kahit isa lang ang maidagdag, sapat na. Isang tao lamang ang maaari nitong ipadala. Ano ang ibig mong sabihin? Bumalik ka sa sekta ng Wenjian. At ikaw, iiwan kita rito. Nababaliw ka na ba kapag naiwan ka, mamamatay ka? Mamamatay ka rin kung mananatili ka rito. Kung gayon, hindi ako alis. Song Tianxing, huwag mong bayaran ang utang na loob sa ganitong lugar. Bumalik kang buhay. Sabihin mo sa pinuno ang lahat ng nangyari rito. Lin Fei, umalis ka na.
10,000 taon na. Tunay ngang wala man lang nagbago. Basta buhay ka pa, ayos na yon. Hindi muna tayo makakabalik sa lugar na yon. Kunin muna natin ang lumang bagay. Narito pa rin. Ang plato ng mga hari. Nabasag ang platong ito. Ganap na itong naging isang ordinaryong bagay. Umaasa pa naman akong maaayos mo ito. Ang pinakakulang sa buong mundo ay panahon. Sa tingin ko, naputol na ang landas. Kay Fine Gold. Isa sa 9 na dakilang kasulatang makalangit. Isinilang ang daon ng langit. Likas na ipinagbabawal. Naputol na ang landas na ito ng panahon. Sa sining ng 10,000 espada, isang espada ang lumilikha ng napakaraming batas. Ipagpapatuloy ko na lang ang dati kong pamamaraan. Balang araw, mamamatay ako sa dami ng mga teknik ng espada. Kung gayon, huwag na lang tayong magsanay ng espada. Ganoon nga, tunay siyang mabagsik. Hindi magagamit ang teknik ng mabilisang espada. Gagawin kong pugon ang sarili ko. At gagawin kong lalagyan ang pagpatay sa libu-libong nilalang. Hindi ko hinuhubog ang esensya upang maging espada. Hinahasa ko ito upang maging una kong espada ki. Mabuti na ring naputol ang dating landas. Dito na mismo magsisimula ang bagong landas. Kay Fine Gold. Walang kapantay ang talim nito. Ngunit napakasama ng halimaw na ito. Isang huling hakbang na lang ang kulang. Ayos na, tapos na. Ang unang espada ki. Kay. Sayang, napakababaw pa ng tunay kong ki. Hindi ito kakayanin ng maraming ulit. Nabasag ang lumang liwanag na plato at nagkalat ang tunog. Balang araw, tiyak na imbestigahan ito. Ang ganitong kalagayan. Lin Fei. Senior Brother Lee, ang halimaw na ki sa bangin ng Yingzui ay umaabot sa langit. Bumalik sa sekta si Song Tianxing na malubhang nasugatan. Nananatili ka pa rin doon. Ngunit mag-isa kang lumitaw dito. Magsalita ka. Ano ba talaga ang ginawa mo sa bangin ng Yingzui? Narito si Senior Brother Lee upang maningil ng kasalanan. Maaari mong isipin ito ng ganoon. Kapag nabutas ng mga agila ang selyo sa bangin, hindi mo kayang akuin ang talaan ng langit na halimaw at tagapagpatay ng Diyos. Sumama ka sa akin pabalik sa sekta. O aalisin ko ang iyong kultibasyon at iuwi kita. Senior Brother Lin, sa wakas ay nakabalik ka na. May nangyaring pagbabago ba? Isa itong napakagandang balita. May iniutos ang punong guro at ipinababa ito. Nagdulot ng gulo ang lasing na batang guro. Sarili niyang kagagawan ang sinapit niya. May merito si Lin Fei. Walang kasalanan at may merito. Nagpadala pa siya ng tagapagsiyasat na si Li Qingsha. Personal na dumating si Senior Brother Lee upang sunduin ka. Mabilis kumilos ang punong guro. Sabihin mo na ang gusto mong sabihin. Senior Brother Lin, may narinig ako sa iba. Pagkatapos dumating si Senior Brother Lee. Ni minsan ay hindi siya umalis sa bangin ng Yingzui. Malinaw na nagbilin ang punong guro. Kahit maubos pa ang lahat ng demonyong ahas. Kailangan kanyang iligtas. Ngunit nanatili rito si Senior Brother Lee. Bakit kaya sinasabing sinasanay ni Senior Brother Lee ang teknik ng espada ng langit na halimaw? Katatapos lamang patibayin ang selyo ng bangin ng Yingzui.
Saan niya pinipigilan ang halimaw na kinito? Kaya pala. Senior Brother Lin, narinig mo na ang kwentong ito, kaya kalimutan mo na. Medyo mapaghiganti si Senior Brother Lee. Huwag kang mag-alala. Mas takot siyang magsalita ako kaysa sayo. Senior Brother Lin. Ang alagad ng bundok ng Yuheng. Binabati kita, Senior Brother Lee. Linfi, may sala kang dala. Pumasok ka ng walang pahintulot sa ilog ng Yin. Pumasok ka ng palihim sa bangin ng Yinzui. Sinira mo ang hanay ng hangin. Tinangka mong palayain ang emperador ng Winged Serpent. Iyan ay para mahatulan ka muna ng kamatayan. Ngayon mismo ay dadalhin kita sa bundok ng Chansing upang managot. Dumating ba si Senior Brother Lee upang sunduin ako? O para lamang magpakitang gilas? Senior Brother Lin. Kaya pala naglakas loob kang basagin ang hanay ng hangin. May tunay ka palang kakayahan. Senior Brother Lai. Kaunti na lamang ang oras mo. Mamamatay ako. Isang disipulo ng paglinang ng pinagmulan ay nangangahas pang magtangka sa harap ko. Ang guro ng espadang Diablo ay gumagamit ng diabolikong ki bilang pangunahing sandata. Tamang-tama lang ang ki ng Tais Word para labanan ang kasamaan. Kuya Lin. Kaya pang tanggapin ng salamin ng paglinang ng pinagmulan ang dalawang espada ko. Kuya Lee, mukhang hindi mo na ako maipapadala sa bundok ng Tianxing ngayon. Kung gayon, ipapadala na lang kita sa kamatayan. Tapos na. Isa na lang ang pwede kong isugal. Kuya Lin. Sa ilalim ng estratehiya ng Diablo na pumatay sa mga Diyos. Ang mga nagsasagawa ng paglinang ng pinagmulan ay tiyak mamamatay, walang alinlangan. Kuya Lee, ni anino wala akong nakita. Sino ang nagsabing patay na ako? Kaya mo pang makatayo. Hindi ko na kailangang saluhin pa ang isa ko pang espada. Kuya Wang, bakit ka nandito? Huli na ang lahat, hindi na ako makakaatras. Dalhin si Linfi sa bundok ng Wenjian para magtanong. Sakto ang dating mo. Pwedeng magsama ng tao si Kuya Wang. Pero mas mabuting linawin muna ang lahat. Gusto siyang makita ng kagalang-galang na punong guro. Pagkalipas ng isang buwan, kapag nakamit ko na ang Golden Core, babalik ako para patayin ka. Makaraan ng isang buwan, baka hindi mo na rin maabot ang Golden Core. Sa susunod na ikot ng tadhana, hindi naman kailangang matakot ang angkan ng espada na silipin ang Dantian. Doon, siguradong masakit. Kaya mo pa bang makaalis? Kapag nakarating ka sa harap ng punong guro, malamang hindi ka na mabubuhay. Gumalaw na si Li King. Pansamantalang kumilos. Ang niluto ng husto ay hindi dahil nakita mo na ito, kundi dahil matagal mo na itong pinagmamasdan. Huwag na ang maraming satsat. Maghinay na lang. Matagal nang naghihintay ang punong guro. Si Wang lingguan ng mga disipulo ng bundok ng Tianxing ay dumating na upang bumati sa punong guro. Nagmumungkad po ang mga disipulo ng bundok ng Yu. Mangyaring maupo muna ang dalawang nakababatang kapatid at makipag-usap. Ang punong guro ng henerasyong ito ng sekta ng Wenjian ay tila may kakaiba ring ideya. Sabihin mo nga, ano ba talaga ang nangyari sa bangin ng Yinzui? Ang disipulo ay pinarusahan sa gweba ng Xuanbing at pagkatapos ay napunta sa ilog ng Yin. Napasok ko nang hindi sinasadya ang ilalim ng bangin ng Yinzui, sa hanay ng pangangaso ng mga halimaw. Pagkapasok ko roon, biglang nagkagulo ang mga halimaw na nakakalat sa ilalim, kasama si Song Tianxing. Umabot sa langit ang diabolikong ki sa ilalim ng bangin. Nakitaan ng kakaiba ang pormasyon ng hangin ayon sa paghatol ng disipulo. Kaya kailangan munang pauwiin si Kuya Song para mag-ulat sa sekta. Kaya ikaw na lang ang maiwan ng mag-isa. Noon, isa lang ang kayang ilabas ng balangkas ng bituin. Ano ang sabi ni Song Tianxing? Ilok sa silid ng pag-aaral, saka ibalik sa sekta si Lin Fei. Sa ngayon ay ganoon muna. Sinabi ni Li Qingshu na naglakas loob kang pumasok sa bangin ng Yinzui. Ang pormasyon ng hangin ay nasira. Kung talagang sinira ng disipulo ang pormasyon ng hangin, ang pagtayo mo ngayon dito ay isa na lang ang dahilan. At matindi ang loob mo.
Wala nang higit pa roon. Noong araw na akala mo ay hindi dapat magsalita ang disipulo, hindi ba? Alam ko ang sukatan. Alam ko rin kung ano ang ibig sabihin ng magkapatid na magkakapatid na ahas dyablo. Kung mapapalaya ako, hindi naman sa walang makagagamot sa sekta ng Wenjian. Pero hindi maliit ang kapalit. Kaya mo pa bang mapigil ang sitwasyon? At pinabalik pa si Song Tianxing para magulat sa sekta. Wala akong nagawa. Sinuwerte lang ang disipulo. Malinaw ang gantimpala at parusa ng sekta ng Wenjian. Ikaw ang umawat kay Xiao Qian. Kaya ikaw ang pinarusahan at ipinadala sa espadang Xuanbing. Ang pakay ko sana ay iligtas. Bigyan ng sekta ng isang espada ng tunay na panata. Hinayaan siya ni Uncle Wu na sumama. Hinahayaan niya ang sarili niyang maglinang ng espada. Ang binhi ng espada ay dapat suriin ng mabuti. Kapag natapos na ang entablado ng espada, mas mabuting huwag nang maghanap ng gulo. Hanggat maaari, si Lin Fei ang dapat. May ilang bagay na sisiyasatin ng sekta. Ikaw na lang ang mag-isip ng mabuti bago ka umalis. Natatandaan na po ng disipulo. Hindi dapat malaman ng matandang Daoist. Kung malaman niya, kumuha ako ng ulap na salaming piraso mula sa punong guro. Baka iyakan niya yon hanggang sa bundok ng Wenjian. Pakinggan mo bukas ng hapon. Liks na liks. Ipinagbabawal pagkatapos ng bukas. Ang Teis Word Repository ang pundasyon. Hindi pwedeng basta hatiin na lang ito at gawing bugbog na labanan ng ipinagbabawal pagkatapos ng bukas. Kaya kailangan pang magsanay ng ilang anyo ng espada ng pagkatapos ng bukas. Para mapunan ang espiritu. Sa gayon, mapapatatag din ang Teis Word Key. Kailangan lang ang hugis ay sapat na magamit. Lin Fei, kung hihingi ka ng tulong sa akin, sasabihin ko sa'yo. Hindi pwede, masyado na itong parang rebelde. Senior Brother Song, may nahulog ka bang bagay? Bumalik ka na pala, Junior Brother Lin. Hindi na ako babalik. Ibibigay ko sa iyo ang isang piraso ng ulap na may guhit na pino. Papupuntahin kita sa paghulma ng espada sa paraan ni Uncle Wu. Ano bang binabalak mo? Ano bang magagawa ko? Paalaala ko lang naman sa iyo ng mabuti. Nakakuha si Uncle Wu ng isang 8-direction wind rain furnace. Ikaw ang maghuhulma ng espada. Kailangang doon niya gamitin yon. Ang 8-direction wind rain furnace. Ang 8-direction wind rain furnace. Kay Uncle Wu iyon mula pa sa isang sinaunang yungib na mansyon. May kaunting bagwakang kan na tunay na apoy sa loob ng pugon. Sabi nila kapag ginamit ang pugong iyon sa paghulma ng espada, ang pag-aalaga ng tunay na yuan ay tataas ng hindi bababa sa 30%. Ang bagwakang kan na tunay na apoy ay nagpapadala ng kangkan na tunay na apoy. Sige, alam ko na. Lahat ng kailangan ay naipon ko na para sa'yo. Maraming salamat. Huwag ka nang magkapalpak. Bumabalik lang ako sa kabutihang loob mo sa Eagle Mouth Cliff. Hindi naman iyon masasabing sobra. Kung talagang may tunay na apoy ang 8-direction wind rain furnace, Uncle Wu, maaari nitong paikliin ng kalahati ang oras ng pagputol sa kaluluwa. Ang problema, ano ang gagamitin para magsanay? Bigyan mo pa ako ng isang tipak ng panloob na gintong katas. Wu, teacher, bumalik na po kayo. Master. Mula sa pagbabalik ng disipulo mula sa Eagle Mouth Cliff, 2 gamit na ang naubos. Bilang guro, ang balak ko sana ay sagipin ka. May isang malaking bagay na may kinalaman sa buhay at kamatayan ng sekta ng Wenjian. Kaya ka nga naghahanap ng panibagong tai fine gold para sa pag-aalaga. Sa napipintong True Disciple Conference, ang sariling pangunahing sandata ng Wanbao Pavilion. Ganyan dapat ang hitsura ng isang sekta ng pagsasanay sa immortalidad. Senior brother na ito. Unang beses mo ba rito sa Wanbao Building? Gusto mo bang ihatid ka ng junior brother sa paglibot? Kapag nasiyahan ka, kahit isang kalahating pirasong pamerienda lang ay ayos na. Ano nang tawag mo sa Wanbao Peak? Disipulong panloob, magturo ng daan. Sige po, Senior Brother Lin, pakiusap dito. Senior Brother Lin, dito ang lugar ng kalakalan ng mga panlabas na disipulo. Marumi ang mga gamit, pero minsan nakakabangga ng magagandang paninda. Hinahanap ko ang panibagong kristal ng pagkatapos ng bukas.
Senior Brother Lin, naparito ka rin ba para sa tipak ng panibagong kristal ng pagkatapos ng bukas? Senior Brother Lin, sa tingin ko mabait kang tao. Kaya sasabihin ko lang ng diretsyo. Bakit hindi na lang iugnay ang usaping ito ng maayos? Sino ba ang hindi nababahala sa gulo? Talagang nahihirapan si Senior Brother Lin. Ibig sabihin, gusto mong agawin ang isang bagay mula sa Mojan Peak. Si Senior Brother Lee ay si Lechan ng Mojan Peak. Ang kasanayan ni Senior Brother Lee sa paghulma ng espada ay ang tanging isa sa Mojan Peak. Narinig ko pa nga na si Wu Yu, si Uncle Wu, mismo ang pumuri sa kanya. Pagkaraan ng 100 taon. Ang may pinakamalaking pag-asang makapaghimay sa kasuotan ni Mojan Peak ay siya. CJ. Ikaw nga ba si Senior Brother Lee ng Mojan Peak? Ako si Lin Fei ng Yuheng Peak. Yuheng Peak. Ano naman ang Yuheng Peak na yon? Naglalakas loob ka pang makipag-agawan ng kung ano sa Mojan Peak. Akala ko kung sino ang may lakas ng loob. Ni mga gamit na gusto ng Mojan Peak, pinapangahas mo pang hawakan. Hindi ko inakala na taga Yuheng Peak ka pala. Ang Yuheng Peak na kulang sa espiritu ng espada ng Mojan Peak. Naglalakas loob din silang humawak nito. Kay Fine Gold. Senior Brother. Alam mo ba kung paano nakuha ng mga disipulo ninyo sa Yuheng Peak ang kanilang mga espada? Mula saan? Maraming taon na ang nakalipas, nalugi na ang Yuheng Peak. Sa mga nakaraang taon, taon-taon ay kumukuha sila ng 10-10 espada mula sa Mojan Peak. Ni isang espiritual na bato ay hindi ninyo naibigay. Kung hindi dahil sa kabutihan ng aking guro. Matagal nang walang espadang magagamit ang bundok ng Yuheng ninyo. Ha, aba, ngayon ay nagbago na ang ihip ng hangin. May utang pa kayo sa mga espiritual na bato ng bundok ng Mojan. At pumunta pa kayo sa bundok ng Wanbao para agawan ako. Mababang uri lamang ito. Magkakasekmate tayong lahat sa sekta ng Wenjian. May karapatan ka bang magsalita rito? Kahit pinakamababang uri lang ang kristal na yon. Hindi mo pa rin ito maaaring galawin. Ang 500 espiritual na bato ay sapat na para mabuhay kang hindi kumakain o umiinom sa loob ng 3 taon. Ang bundok ng Yuheng ay hindi mo maaaring tapakan. Bakit bigla kang natahimik? Kung ilalahad ko ang mga kahiyahiyang lihim ng bundok ng Yuheng, 3 araw at 3 gabi ay hindi pa sasapat. Tapos na ako. Ano? Kung tapos na si Senior Brother Lechan, ako naman ang magsasalita ng ilang salita. Ang tunay na kailangan ng may-ari ng pirasong iyon ay hindi 500 espiritual na bato. Kailangan niya ng isang mahiwagang sandatang sadyang lumalaban sa masasamang nilalang. Isang sandatang tumatago sa masasamang espiritu. Kung gayon, dapat ay nasa antas ng tinig na salamang kayon. 500 espiritual na bato, hindi ba napakamura niyan? Huwag kang magsalita ng walang saysay. Mapagbigay nga si Senior Brother Lee sa pag-aalok ng 500 espiritual na bato. Mapagbigay na parang namimilit mang-agaw at mangbenta. Una sa lahat, ang bundok ng Mojan ay nagpapanday ng mga espada para sa sekta. Hindi ibig sabihin nito na pribadong pag-aari ng bundok ng Mojan ang mga espada ng sekta. Sinabi mo kanina na may utang ang bundok ng Yuheng sa iyong mga espiritual na bato. Kailan ba binayaran ang mga espada ng sekta? Kay Senior Brother Lee. Maaari ko iyang itanong sa pinuno kapag nagbalik ako. Inaangkin ng bundok ng Tianxing ang mga ari-arian ng sekta. Dapat kang mabulok sa gweba ng Xuanbing ng ilang taon. Kalokohan. Huwag kang magmadali. May pangatlo pa. Ano ka ba para makialam? Naglakas loob kang magsalita ng ganyan sa harap ng bundok ng Yuheng. Kung may tapang ka, ulitin mo. Hindi ko narinig ng malinaw. Kung ganoon, ulitin ko. Ano ka ba para makialam? Naglakas loob kang magsalita ng ganyan sa harap ng bundok ng Yuheng. Naghahanap ka ng kamatayan. Senior Brother Lee, huwag po kayong makipaglaban.
Dahil lang siya sa bundok ng Yuxi, karapat-dapat na ba siyang ituring na kapantay kong sekmate? Kahit si Luo Shengxiao ay yumuyuko at nagpapakumbaba pagdating sa bundok ng Mojian. Ano ang sinabi mo kanina? Sinabi kong napakatapang ni Luo Shengxiao. Naglakas loob siyang tawagin ng tuwiran ang pangalan ng isang elder. Palihim na pag-atake, kasuklam-suklam. Ngunit hanggang doon na lang ang kaya niya. Bilisan mo, iligtas si Senior Brother Kong. Sinig ng espadang kulog at apoy. Lin Fei. Ngayon ay ipapaalam ko sa'yo. Kung bakit kayang supilin ng espada ng bundok ng Mojian ang bundok ng Yuheng mo. Senior Brother Lin, tapos na ito. Sa sandaling lumabas ang sining ng espadang liho. Walang sinumang mababa sa antas ng kaluluwa ng kapalaran ang makatatanggap nito ng tuwiran. Ngayon ay alam mo nang matakot. Ngayon ay nagsisisi ka na. Hahaha, ano? Hindi. Impossible. Maaari mo na ba akong dalhin upang makilala ang may-ari ng TE Fine Gold? Maaari, Senior Brother Lin. Aayusin ko agad ito. Junior Brother Zhou. Maraming salamat sa paggabay. Maraming salamat, Senior Brother Lin. Ano ang balak mong gawin? Wala naman. Pagkalipas ng ilang araw, pupunta ako sa bundok ng Mojian para humingi ng tulong kay Uncle Wu. Upang ipanday ang piraso ng mababang uri na kristal na ito. Kung magtanong si Uncle Wu, baka mabanggit ko lang ng pahapyaw ang tungkol sa 500 espiritual na bato. Dumating na. Dumating na si Brother Kong. Brother Kong. Ang sinasabi ko ay si Junior Brother Lee. Bakit ka nauwi sa ganitong kahabag-habag na kalagayan? Gumamit pa si Senior Brother Kong ng sining ng espadang kulog at apoy. Hindi sa pinupuna kita, pero pabilyon ng Wanbao. Bagaman hindi tinatabla ng tubig o apoy ang mahiwagang sandatang hinulma ng guro. Napunta ako rito para samahan ka. Tama ba? Patawad, Senior Brother Kong. Nadala lang ako ng galit kanina. Ayos lang. Maaari bang tumulong muna ang ilang junior brother? Linisin niyo ng mabuti ang lugar na ito. Siya si Senior Brother Kong. Ngunit, Junior Brother Lai. Ayon sa mga alituntunin, ang mga bagay na nasira sa pabilyon ng Wanbao ay kailangang bayaran ayon sa halaga. Isang bahagi ng pader. 30 kahoy na mesa. Dagdag pa ang 2 mahiwagang sandata at 7 palamuti. Lahat-lahat, 1,200 batong espiritu. Magkano? Ilang mesa ba? Isang bahagi ng pader, dagdag na 1,200 batong espiritu. Mahal yata para kay Junior Brother Lee. Kung gayon, kukwentahin ko ulit. Hindi naman mahal. Nagkataon lang na wala akong dalang ganoong karaming merienda ngayon. Talagang prangka ka, Junior Brother Lee. Mabuti kung ganoon. Pag-usapan natin ang bayarin. Babalik ako mamaya para ipadala ito sa bundok ng Mojian. Maraming salamat, Senior Brother Kong. Senior Brother Wang King Kong. Sinabi mo kanina na isa siyang alagad ng bundok ng Yuheng. At nakipaglaban siya kay Lichon. Ang pangalan niya ay Lin Fei. Anong pamamaraan ng espada ang kanyang nililinang? Balita ko, sining ng 10,000 espada yon. Sining ng 10,000 espada. Impossible. Ikwento mo sa akin mula simula ang laban kanina. Senior Brother Kong. Gumamit si Lin Fei ng isang puting espada ng enerhiya. Sa anggulong iyon mismo. Hindi dahil mahusay ako. Hindi higit sa 30 talampakan ang layo ni Lin Fei sa kanya. Sa unang atake, napilitan siyang umatras at sumalad. Kung ang ginamit ni Lichon ay sining ng espadang kulog at apoy, hindi ibig sabihin na agad siyang matatalo. Ngunit natakot siya. Umatras siya hanggang dito. Akala niya ay ligtas na siya. Saka lamang niya pinakawalan ang sining ng espadang kulog at apoy. Ngunit napakalakas ng kapangyarihan ng sining na yon. Dahil sa sandaling umatras siya. Nakapasok na ang malamig na enerhiya. Pumasok ito sa katawan ni Lichon. Hindi man lang niya napansin ang malamig na enerhiyang nasa loob niya.
Naghintay lamang ito sa sandaling gamitin niya ang sining ng espadang kulog at apoy. Sa loob ng mga ugat niya, ang malamig na enerhiyang iyon at si Lin Fei ay nagkaroon ng tugon sa loob ni Lin Fei. Kaya nang gamitin niya ang espada ng enerhiya upang lumikha ng pader. Hindi ito nakalusot palabas. Ang isang puting guhit ng espada ay lumipad ng malayo sa mga ugat. Ngunit sa kamay ni Lin Fei, naipakita nito ang kapangyarihan ng antas ng kaluluwa ng buhay. Kanino ba talaga ako nagtuturo ng daan? Senior Brother Lin. Ang kailangan ng senior brother na ito ay isang mahiwagang sandatang dalubhasa sa pagsugpo ng masasamang espiritu. Mayroon ka ba talagang lamparang ito? Sapat na ang sapatos na ito para mabasag ang tunog. Kasunduan na. Kaya pala ganoon. Hindi sa walang nakakakilala sa tunay na halaga nito. Hindi pa lamang siya ganap na nahihinog. Kung nalaman ito ni Lichon, malamang ay maiiyak siya. Hindi kumpleto ang pagbabawal. Kapag pilit na sinanay, masisira lamang ito. Hindi sapat ang karaniwang apoy. Kailangan pa nito ng mas makapangyarihang apoy sa hurno. Hindi kayang punan ng karaniwang apoy sa hurno ang pagbabawal na ito. Sa buong sekta ng Wenjian, iisa na lamang ang lugar na may apoy sa hurno na maaaring gamitin. Hindi nakapagtatakang iyon ang lugar na pinagdaluyan ng pinagmumulan ng apoy mula sa ugat ng lupa. Sapat na yon. Maaga pa, Kuya Li. Lin Fei, lakas ng loob mong pumunta pa sa bundok ng Mojian. Hindi naman sa inyo ang bundok ng Mojian. Bakit naman ako matatakot pumunta? Kuya Li. Kahapon lang, natuto ako ng isang bagay sa pabilyon ng Wanbao tungkol sa sekta. Hindi pwedeng basta na lang sabihin na galing sa sarili. Ikaw at ang guro ko ay nakasarado sa paglinang. Kung gayon, babalik na lang ako para sabihin ito sa tunay na leader ng sekta. Ang sabi ng tunay na leader ng sekta, ang bundok ng Mojian. Ang sabi raw ni Kuya Li. Nakasarado si Uncle Wu. Kaya ang leader ng sekta ang magpapasya sa susunod na araw. Hoy, Lin Shidi. Dahil pinaakyat ka na ng tunay na leader ng sekta. Siyempre iba na yon. Nakasarado ang guro ko at lalabas na siya agad. Mas mabuti kung papasok muna si Lin Shidi sa bakuran at maupo sandali. Maupo. Dahil mabait na nag-imbita si Kuya Li. Nahihiya rin akong bastusin ang mukha mo. Si Lin Shidi, bigla ko lang naalala na may kailangan pa akong asikasuhin. Nasa loob ang guro ko. Ikaw na ang pumunta. Ayos, ang alingas-ngas ng panday na si Master ay nagambala. Lin Fei, tingnan natin ngayon kung paano ka mamamatay. Uncle Wu. Ako si Lin Fei ng bundok ng Yuheng. Umalis ka. Si Lin Fei ng bundok ng Yuheng ay nakilala na si Uncle Wu. Naku! Dahil sa mukha ni Luo Shixiong. Sa pagkakataong ito, hindi na kita sisingilin gaya ng dati. Ayun. Ayun, bumaba ka na ngayon ng bundok. Si Uncle Wu ang nagpasunod sa akin dahil sa utos ng tunay na leader ng sekta. Umalis ka. At sabihin mo pa sa leader ng sekta. Lakas pa ng loob mong pumunta sa bundok ng Mojian. Ngayon alam mo na ba kung matatakot ka? Uncle Wu, buksan mo ang pinto. Ako ang pinapunta ng tunay na leader ng sekta. Nababaliw na ba ang batang ito? Uncle Wu, kung hindi mo pa bubuksan. Ako na ang magsasabi sa tunay na leader ng sekta. Diyos ko, Kuya Li. Pasok na ako. Ang lapit-lapit. Uncle Wu ang nagpasabi sa akin dahil ipinatawag ako ng tunay na leader ng sekta. Pakibantayan siya ng maayos sa loob ng 3 araw. Hayaan niyong ang guro niya mismo ang dumating at magpalaya sa kanya. Kumusta ang nasa itaas, Lin Shidi? Mainit o hindi, magaling ang kamay ni Kuya Li.
Ngayon ipapakita ko sa inyo ang bundok ng Mojan. Ang init ng apoy sa lupa. Ano sa tingin mo, hindi masama ang dating, ano? Hindi masama. Ano ang ibig mong sabihin? Wala, nagtatanong lang ako ng problema. Ano na namang kalokohan ang gusto mong gawin? Natakot ka ba, matatakot ba ako sa'yo? Kung ganoon, itatanong ko na. Kung malas ako, at mahulog ako sa hurno ng espada, sasabog ba ako? Ito ang ilaw ng guro ko na kasing buhay ng apoy. Kahit 1 toneladang bato, kaya nitong buhatin. Saan ka ba kumukuha ng lakas para mahulog dito? Linfei. Ano ang ginagawa mo? Linfei. Talagang tumalon siya sa loob. May sira ka ba? Kapag bumalik ang guro ko, ano ang isasagot ko? Hindi ba't pagkakausap lang siya ng 2 pangungusap, gusto na niyang hindi na lumabas? Hindi pwedeng tumalon siya sa horno. Hindi pwedeng sabihin tumalon siya sa horno. Hindi siya tumalon sa horno. Ginamit niya ang gintong liwanag ng espada para puputulin ang kandado. At tumakas na siya. Pugon ng bagyo mula sa 8 panig. Qian, Kun, Kan, Li, Dui, Zhen at Sun. 8 trigram, Kan at Li. Apoy na, ang bobo mo talaga. Pinakamahusay ang espiritual na apoy sa pagkontrol ng karaniwang apoy. Kaya pala hindi ko ito mahanap. Narito na. Kahanga-hanga. Minsan lang dumarating ang pagkakataon. Napakahalo-halo ng pundasyong iniwan ng mga ninuno. Kailangang tunawin ang lahat ng 10,000 espada ng sansinukob. Saka lamang magkakaroon ng tunay na pundasyon. Hindi na makayanan ni Linfei ang pag-ihaw ng apoy mula sa lupa. Pagkatapos, sinamantala niya ang pagkakataon at pinutol ang gintong kandado ng apoy ni Li. At tumakas siya mula sa pandayang palsabaan. Ano pa ba ang kulang? Tama. Nang biglang sumiklab ang apoy mula sa lupa, saka lamang siya nakatakas. Malapit nang maging sapat. Ikaw naman ang susunod. Kung hindi sumabog ang apoy mula sa lupa, bakit siya tatakbo? Dagdagan mo pa ng kaunti. Tama, ganoon nga. Ayan. Guro, biglang tumaas ng husto ang apoy mula sa lupa. Hindi na nakayanan ni Linfei, kaya tumakbo siya. Niloko lang niya ang disipulo para makalayo. Perpekto. Hindi ba parang nasobrahan yata? Huwag kayong tatakbo kung saan-saan. Gaya ng inaasahan. Ano ang nangyayari? Sumabog ang apoy mula sa lupa. Hindi tama. Bundok ng Mojan. 1 taon pa lamang ang nakalilipas ng huli itong sumabog. Hindi kusang sumabog ang apoy mula sa lupa. May nagbuhos ng napakaraming espiritual na bato sa apoy mula sa lupa. Lichan. Ang galing ng ginawa mo. Sa pagkakataong ito, talagang mapapahamak ako dahil sa'yo. Hindi ba medyo nasobrahan mo? Ayos lang. Tutal, nakatakbo na si Linfei. Nasaan ang tao, guro?
Nasaan siya? Guro. Tinatanong kita nasaan ang tao. Tumakbo. Tumakbo na siya. Tumakbo na siya, guro. Umalis siya pagkatapos mong umalis. Hindi na kayanan ni Lin Fei ang nagliliyab na apoy mula sa lupa. Nagmakaawa siyang palayain ko siya at sinabing susundin niya ang utos ng guro. Pagkaraan, biglang sumiklab ng mataas ang apoy mula sa lupa. Sinamantala niya ang sandaling hindi nakahanda ang disipulo. Gamit ang isang gintong espada ng enerhiya, pinutol niya ang kandado ng ningas ni Li. At tumakas siya mula sa pandayang palsabaan. Isang disipulong nagpapalaki ng espiritual na lakas ang pumutol sa kandado ng ningas ni Li. Guro, talagang kakaiba ang gintong espada ng enerhiya na yon. Sariling mga mata ko pong nakita na ginamit niya ang espadang enerhiyang iyon sa pagtakas. May nabanggit na rin tungkol dito sa panig ng Tianxing Peak. Si Lin Fei ay nasa gweba ng Xuanbing. Gumamit siya ng gintong espada ng enerhiya upang harangin si Li Qingshan. Tama, iyon niya ang espadang enerhiya. Kung gayon, paano naman ang apoy mula sa lupa? Sino ang nagnakaw ng napakaraming espiritual na bato at itinapon sa apoy? Dahan-dahan, kung hindi ay abo na talaga ang kalalabasan mo. Ikaw ba ay tao o multo? Uncle Wu, nakabalik na po kayo. Lin Fei. Lin Fei ng Yuheng Peak, bumabati po kay Uncle Wu. Li Chan. Guro, nagkamali po ako. Hindi ko po sinasadya. Tumalon siya roon ng kusa. Natakot po akong parusahan ako ng guro. Kaya sinabi kong tumakas siya. Kusa siyang tumalon roon. Ano ang nasa kamay mo? Uncle Wu, baka gusto po ninyong tingnan. Itim na makinang na pinungginto. Matapos ang siyam na pagbabago ng espiritual na apoy, ginawa itong pinagmumulan ng apoy sa pamamagitan ng ipinagbabawal na kapangyarihan. Ito ay bakal ng Phoenix. Mabuti na lamang at mayroon kang isang piraso ng bakal ng Phoenix. Nagawa mo talaga itong dalisayin sa loob ng pugon ng bagyo mula sa 8 panig. Swerte ka. Swertehin mo ako sa loob ng 7 araw. Kung gayon, maraming salamat po, Uncle Wu. Master, ang pagkadismaya ko sa inyo ay hindi dahil sa pakana. At hindi rin dahil natalo ako ni Lin Fei. Kasinungalingan ang sinabi mo sa akin. Lumabas ka. Mula ngayon. Hindi na kailangang pumasok pa ng silid panday ng espada, Master. Halos mamatay ako sa panggugulo ni Li Chan. Pero napunta sa kamay ko ang Feng Huang na bakal. Sulit. Ang gulo rito. Shaihe, huwag mo naman sobrahan. Halo-halong anyo ng espada. Isara ang bundok at harangan ang daan. Bundok ng Yuheng. Hanay ng espada sa unahan ng daan ng bundok, hadlangan ang pagpasok. Walang atrasan. Talagang gustong isara ni Shai He ang bundok ng Yuheng. Narinig ko na ang ilan sa mga disipulo ng bundok ng Yuheng ay nagulo siya nang makapasok siya sa paglusob. Sinabi niyang hindi na sila makababalik sa peak ngayon. Shai He, gusto mo ba talagang gumawa ng gulo hanggang kailan? Nasabi ko na, hindi na sila makababalik sa bundok ng Yuheng. Kaginoo Shai. Kung naparito ka para hikayatin akong umalis, hindi mo na kailangang magsalita pa. Hindi. Sa 6 na taong ito, isang tao lang ang nakilala ko, si Zongyang. Hindi pa kami ganoon kalapit. Kaya hindi pwedeng basta na lang pag-usapan ng mabuti. Senior Brother Lin. Kailanman ay hindi pa naging maayos ang lahat. Gusto ko lang magtanong. Saan mo nakuha ang lakas ng loob? Na magtayo ng harang ng bundok at harangan ang daan sa paanan ng bundok ng Yuheng. Ikaw ang lalabas para sa kanila. Hindi para sa kanila. Para sa bundok na ito. CJ. Bumabagsak na ang talaan ng linhiyang pinagmulan ng espada. Mag-ingat ka, Senior Brother Lin. May ibig sabihin.
Putulin ang masamang bakal na espada. Lubusang piniga ng halo-halong anyo ng espada. Lin Fei, napunta ka sa loob ng saklaw ng 36 na lumulutang na espada. Kapag naputol na ang espada niya, tapos na siya. Ang tagapagsanay ng espada ay hindi kailangang palaging gamitin ang espadang nasa kamay. Hindi pa siya nakakagalaw pero ang espada ay gumagalaw na. Gumamit ako ng ilang uri ng teknik sa espada kanina. 7 ba? Hindi bababa sa 10 uri. Hindi ito pwedeng gamitin ng basta-basta. CJ. May ganito ka palang tao sa bundok ng Yuheng. Kapag nagpatuloy pa ito, madali kang madudurog niya. Ang ikot ng tatak. Ito lang ang natatanging tatak ng langit na napagtagumpayan ni Shaihi. Umatras ka na, Senior Brother Lin. Basagin. Lakas ng espada ng Taiji. Butas na butas ang kalangitan na tila gulong ng kalangitan. Patawad. Hindi kayo makakaalis. Aalis kami, aalis. Senior Brother Lin. Bago ang malaking kapistahan ng mga true disciple, talagang magpapanday ako ng tatak ng langit. Pagdating ng oras, saka tayo muling magharap. Sabihin mo na. Ano ba talaga ang ginawa ninyong lahat? Para mapigil ang daan ng bundok ni Shaihi at hindi magbago. Senior Brother Lin. Nakakita kami sa pabilyon ng Wanbao ng isang bagay. Sa isang basurang mapa na napulot namin sa pabilyon ng Wanbao. Paano nalaman ni Senior Brother Lin na mahalaga yon? Kung maipapakalat ang bagay na ito sa desyertong dagat. Kayong ilan ay hindi na kailangang bumalik sa bundok ng Yuheng ngayong gabi. Bawal sabihin ito sa kahit sino. Opo. Mga mata ng mga Diyos. Mga sinaunang lahi. Ang ikatlong mata ng lahi ng mga celestial. Ang mga lumulutang na tirahan sa Dead Sea Desert. Halos tiyak na may kaugnayan ito sa lahi ng mga celestial. Hindi pa panahon upang magtungo sa Dead Sea. Pagkalipas ng 7 araw. Tingnan muna natin kung anong sorpresa ang maibibigay ni Wu Yu sa akin. Una, ginamit ni Lin Fei ang puting sword aura upang basagin ang original na sword formation. Pagkatapos, isang gintong aura ang tumagos sa 10 Directions Dragon Turning Seal. Gintong aura at puting sword aura. Hindi ginamit ni Senior Brother Song ang pinagmulan ng dalawang sword aura na yon. Hindi niya ginamit ang mga yon sa bangin ng Yingzui. Ibig sabihin, nakatagpo na naman siya ng isang pambihirang pagkakataon matapos ang bangin ng Yingzui. Marahil natalo ang 10 Directions dahil lamang sa gintong sword aura na yon. Akala mo ba ang sword aura ang tunay niyang lakas? Sa labanang iyon, hindi bababa sa 13 pangunahing sword art ng sekta ng Wenjian ang taglay niya. Bihasa siya sa bawat isa sa mga yon. Huwag mong sabihin ang espada niyang iyon ay espadang Yangwu. Isang hibla lang ng sword aura, at akala mo mapipigilan mo na ang aking pagbuo ng core. Hintayin mong maubos ko siya. Gusto kong makita. Ano pa ang maibabato mo laban sa aking Heavenly Demon Sword Art? Kay Sword Aura. Lin Fei. Mabuti pang mabuhay ka hanggang matapos ang True Disciple Tournament. Nabuo na ang embryonic form ng Phoenix Eron. Ngunit kung kukunin mo lamang ito, ang pinakamarami makagagawa ka lang ng isang mahusay na espada. Hindi ako nangangailangan ng mahusay na espada. Ang kailangan ko ay gintong aura na kayang tumagos sa lahat ng nilalang sa kalangitan. Tama nga ang kutob ko, hindi ka pala naparito para tumingin lang. Kung hindi kayang tiisin ni Uncle Wu ang ugat ng Dark Iron, aalis na ako ngayon. Huwag mo akong hamunin. Ang bigat. Ulitin natin.
Hindi ganito ang tamang paraan ng paghahanap ng kamatayan. Bakaling-bakal. Nagkatawang anyo ang sword aura. Nagawa ko. Hindi kakayanin ng katawan mo. Tama nga, medyo mahirap ito. Sa kalaliman ng gabi sa bundok ng Yuheng, pumasok na sa katawan ang vital essence. Mas malakas na ito. Ngunit nakatago ang mga pakpak ng ilusyon. Ang tibay ng katawan niya ay halos katumbas na ng isang Yang Mansion artifact. Sapat na ang sword aura. Ngunit nakapasok na ang vital essence sa mga buto. Hindi matatag ang apoy ng puso. Nalalapit na ang True Disciple Tournament. Habang lumalakas ka, mas madali ring mabunyag ang lamat. Nakakainis. Spirit Stone, Spirit Stone. Spirit Stone, ha? Ganito na talaga kahirap ang bundok ng Yuheng. Muntik na kaming mawala ng pambili ng langis ng lampara. Bumalik na kayo, guro, bumalik na kayo. Nagbayad ba ang bundok ng Mojan ng kahit ilang Spirit Stone sa'yo? Kung gayon, bakit ka pa bumalik? Magsisimula na ang True Disciple Tournament. Ang Tei Sword Aura at Cloud Pattern Sword Aura ay kapwa nagsara sa origin point. Halos sapat na. Napanday na rin ang gintong aura ang laman ng katawan. Talagang kawili-wili. May pagkakataon ka bang makipaglaban para sa pagiging True Disciple? Mayroon, pero kung aakyat ka sa entablado sa kalagayan mong ito, hindi man sa espada ng iba ka mamatay. Baka sa sarili mong katawan ka unang bawian ng buhay. Masyadong mabigat ang gintong aura. Hindi matatag ang apoy ng puso. Kapag sunod-sunod ang laban sa True Disciple Tournament, mapipilitan nitong lumitaw ang nakatagong problema sa loob ng iyong katawan. Kaya po ako naparito upang hanapin si Guro. Tinatawag mo ba akong guro ng ganito? Siguradong may masamang pakay ka. Manghihiram lang ako ng isang bagay. Wala akong Spirit Stone. Hindi Spirit Stone ang hinihingi ko. Mabuti naman, ang hiyas ng Yuanyang. Nang marinig ni Luo Shengxiao ang tatlong salitang iyon, biglang nanlamig ang mukha niyang kanina lamang ay nagpapanggap na mahirap at nakangisi. Ano ang gagawin mo sa hiyas ng Yuanyang? Gaano katagal tatagal ang apoy ng Zhenxing? Matatapos na ang True Disciple Tournament. Talaga bang hindi mo itinuturing na tao ang sarili mo? Hindi ba palaging sinasabi ni Guro na salat ang bundok ng Yuheng? Umaasa sa karangalan ng mga disipulo. Gusto kong magbigay ka ng dangal. Hindi ang isugal ang buhay mo. Sandali, magkasundo muna tayo. Pwede bang manghiram ng 300 na Spirit Stones, Guro? Ang hiyas ng Yuanyang ay minanang kayamanan ng bundok ng Yuheng. Napakamahal ng pagpapanatili nito. Hindi pwedeng bumaba sa 250,000. Isulat na lang sa talaan ng utang. Ikaw na munting kuneho. Huwag mong ipahiya ang bundok ng Yuheng sa True Disciple Tournament. Dapat mong gawin ang lahat ng makakaya mo. Magsisimula na ang True Disciple Tournament. Ang katawan ni Kang Food. Ngunit ang sinasanay niya ay ang sining ng paglipol sa kapalaran sa pamamagitan ng espada. Siya, dumating din pala. Narinig kong sasali rin si Tang Tiandu. Isa siya sa pinakamalalakas sa henerasyong ito ng bundok ng Tianquan. Qiu Yuehua. Ang disipulo mula sa bundok ng Yuheng. Taglay niya ang Yuehua True Body. Siya ang pinakapaboritong mandirigma sa True Disciple Tournament na ito. Magsisimula na ang unang laban. Sa susunod na laban, si Lin Fei ng Yuxi Peak laban sa Kayang Peak. Si Du Mingyon ang sumira sa Stone River at tumawid sa Flame Sword Formation. Narinig kong may isang sword key siya. At mayroon pa siyang puting sword key. Kung gayon, wala nang suspense ang laban na ito. Mabuti, Senior Brother Lin. Hindi niya kailangang gumamit ng 2 sword key. Minamaliit niya ang kalaban. Senior Brother Lin, anong sword technique ba talaga ang gamit mo?
Sword technique ng Wenjian sect. Magparaya ka na. Nanalo si Lin Fei, paano niya nagawa yon? Sandali lang, young witch. Sandali lang, seven birds. Sandali lang, meteor. Hindi ba masyadong magulo ang pagsasanay sa Wanjian art? Aminado akong naguguluhan ako kung ilang basic sword technique ang alam niya. Ano naman ang silbi ng pag-alam sa mga yon? Kapag totoong humarap ka sa isang malakas na kalaban, ano ang kayang harangin ng basic sword technique? Yang Wu sword. Senior brother, hindi ba siya nagtatago ng alas? Hindi siya basta nananalo. Hinahasa niya ang espada. Ang susunod na laban ay mula sa Chansing Peak. Si Song Chansing, si senior brother Song. Narinig kong natalo ng Lin Fei ng Yuheng Peak ang Zhan Gishen mo. Pagkatapos noon, doon ko napagtantong masyado pala akong mahigpit magsanay noon. Nanalo si Song Chansing. Sa wakas, nagmumukha na siyang karapat-dapat. Huwag kang magkamali ng akala. Hindi kita hinahabol. Ang gusto ko ay talunin ka. Kung gayon, bilisan mo. Q Yuehua ng bundok ng Yuheng, hinihiling ng pangkat ni Senior Sister Q ang iyong gabay. Nanalo si Q Yuehua. Ito ang tunay na Yuehua. Hindi pa man niya inilalabas ang Yuehua Body Sword. Hindi pa rin niya napipigil ang nakatagong pinsala. May sugat ka. Maliit na bagay lang ito. Nasa True Disciple Tournament tayo. Kahit maliit na problema, pwedeng ikamatay. Ganito ba magsalita ka direkta ang mga taga-bundok ng Yuheng? Nalampasan na ang paunang pagsala. Ang mga nakapasok sa susunod na yugto ay maaaring pumasok sa Sword Wall at magnilay ng isang gabi. Sana ay may kakaiba sa Sword Wall na ito dahil sa utang ni Muchu. Pumasok sa Sword Wall. Ito na ang Sword Wall. Ilayo mo ang kamay mo. Ang Sword Wall ng Honjiang Peak ay isa sa 3 ipinagbabawal na lugar ng sekta. Hindi ito basta-basta nahahawakan dahil gusto mo. Hinayaan tayo ng Sect Master na magnilay rito. Pero hindi niya sinabing bawal hawakan. Ulitin ko. Ilayo mo ang kamay mo, hoy. Sige na, sige na. Hinayaan tayo ng Sect Master na dagdagan ng saya. Sensitibo ako sa usapin ng pagpapatupad ng batas sa sekta. Ayos naman ang espadang Yang Wu, hindi ba? Marunong ka bang makipag-usap? Sa True Disciple Tournament magkikita tayo. Sana noon ay may oras ka pa para makialam sa mga bagay na hindi mo saklaw. Pinababayaan mo ang Sword Wall nang hindi ito inuunawa. Sa halip, nagsasanay ka ng mga batayang pamamaraan ng espada. Para sa maraming disipulo, ang pagkakataong ito ay maaaring minsan lang dumating sa buong buhay nila. Tunay ngang walang kwenta ang disipulong tinuruan ni Luo Shengxiao. Nakikita mo ba? Pagkatapos ng Zhan Gishen, iniisip mo pa ring gamitin ang espadang Yang Wu para talunin ako. Hindi yun ganoon kadali. Tama ka nga. Naliwanagan na si Tang Chandu. May natutuhan sina Julong Qi, Q Yuehua, at Shaihi. Sa wakas, natuto ka rin talaga. 10 araw ka nang nagsasanay. Hindi masama. Halos ayos na. Lin Fei, ano ka ba talaga? Anong klaseng nilalang ka? Natakpan ng salamin ng tubig. Nagpapanggap ka na namang makapangyarihan. Song Chansing.
Ito ay hindi pwede. Hindi ko ito matatandaan. Huwag kang sakim. Simulan natin sa tatlong pinakamadali. Aalis na tayo, alis na. Pamangkin na si Song, ano ang nangyari sa loob ng itim na hamog kanina? Sumagot ka, Uncle Wu. Hindi rin alam ng disipulo po. Pagdating ng itim na hamog, wala nang makita ang disipulo. Guro, bakit po ninyo ako hindi pinayagang lumabas kanina? Tungkol sa itim na hamog, walang sinumang maaaring magsalita. Kahit ako, maging ang aking guro, ay hindi maaaring magsalita. Sinabi ito ng iyong Grandmaster bago siya pumanaw. Kung isang araw ay muling lumitaw ang itim na hamog sa Sword Wall. Iyon ang hudyat ng pagsikat ng sekta ng Wenjian. Kaya tandaan mo ito. Walang sinumang maaaring pagsabihan. Ang tatlong nakayukong figura ang magiging pagkakataon ko upang makamit ang Dao. Senior Brother Lin. Ang Senior Brother Lin na ito ay nag-iwan ng bagay para sa mga susunod na salinlahi. Ngunit kailangan muna niyang maghukay ng hukay. At hindi rin ito maaaring galawin ng basta-basta. Magpapatuloy ang True Disciple Tournament makalipas ang 3 araw. Kailangan ko munang malampasan ang susunod na laban. Magkita tayo sa susunod na laban. Sigurado kang kaya kitang talunin. Hindi ka mapipigilan ni Du Zenglan. Si Senior Brother Du Wen ang pinakabobong loko sa Kayangpi. Hindi mo pa rin nauunawaan. 13 pamamaraan lang ng espada ang ginamit ni Lin Fei upang basagin ang Hunyuan Sword Formation. Pero ilang araw na ang nakalipas sa True Disciple Tournament. 8 sunod-sunod na laban ang kanyang napanalunan. Gumamit siya ng 12 maging daan-daang pamamaraan ng espada. Ibig sabihin, sa laban sa paanan ng bundok ng Yuheng, hindi niya ginamit ang buong lakas niya. Lin Fei ng bundok ng Yuheng laban kay Du Zong ng Kayangpi. Matapos manalo gamit ang mabuting espada laban sa iyo. Ang espadang ito ang katuparan ng pangarap ko. Pamamaraan ng pagpatay mula sa dilim, sino ka? Kawili-wili ito. Senior Brother Lin. Impossible. Sinabi ko na. Akin ang espadang ito. Engan. Ang antas ng aking kultibasyon. Wawasakin ko ang isang braso ng iyong kultibasyon. Bilang aral sa iyo. Ang nakita mo kanina ay anino lamang ng isang hakbang na pamamaraan. Napakatusay ng paraan ng pagpapalit ng posisyon na ito. Talagang kahanga-hanga. Kanina, ang lahat ng enerhiya ng yelo at apoy ay sumalungat sa anino. Hindi ko man lang napansin kung kailan ka nagpalit ng posisyon. Alam mo ba ang lihim sa likod nito? May isang pamamaraan ng espada ang sekta ng Wenjian na tinatawag na sining ng libong ibon. Isa itong pambihirang teknik ng palihim na paglusob gamit ang espada. Akala mo, gamit ang lakas ng yelo at apoy, maitago mo ang iyong katawan. Ngunit mula nang pakilusin mo ang yelo at apoy na ito, nakapwesto na ako sa loob nito. Ang siwang na nakita mo, ay sadyang ipinakita ko sa iyo. Sige pa. Nanalo si Lin Fei.
Ang pinakamalaking ipinagbabawal sa isang mamamatay lingkod ay hindi ang pagiging mabagal, kundi ang pag-aakalang ikaw ang pinakamabilis. Nanalo siya pero walang nakaunawa kung paano. Senior Brother Lin, kanina. Paano mo nga ba nagawa iyon kanina? Magpa-assassinate ka ng ilang ulit, maintindihan mo rin. Senior Brother Lin, kitang-kita namang bukas ang depensa mo. At pati ang apoy, yelo, at kaluluwa ni Du Zhen ay pinakawalan na. Bakit si Du Juan ang nauwi sa pagkaputol ng braso? Hindi mo nakita ang buong pangyayari. Dahil napakabilis niya. Sabi ng lahat, si Du Zeng ang numero 1 mamamatay lingkod ng panloob na sekta. Pero ngayon, mukhang hindi pala. Kung gayon, sino si Lin Fei? Si Du Zeng ay basta lamang pumatay. Samantalang si Lin Fei ang kumontrol sa buong pagpaslang. Song Tianxing ng bundok ng Tianxing laban kay Wang Lin ng Yaoguang. Wang Lin. Ikaw si Wang Lin. Senior Brother Song, maaari bang medyo maghinay-hinay ka mamaya? Paligsahan ng tunay na mga disipulo. Walang magpapalampas sa'yo. Saan nanggaling ang dahong ito? Ako. Hindi ko sinasadya. Nanalo si Wang Lin. Mula ngayon, ang sinumang taga-bundok ng Yaoang nalalabag ay parurusahan ng buong higpit. Ang disipulo ko ay may katawan ng biyaya. Ang sining ng espadang sumupil sa malas ay talagang nababagay sa kanya. Iyan ba ang tinatawag mong biyaya? Muntik ng malas-malasan hanggang mamatay ang disipulo ko dahil sa disipulo mo. Parang sumusunod talaga sa kanya ang kamalasan. Sa susunod na laban, bundok ng Yuheng. Lin Fei ilaban kay Wang Lin, hari ng mga bubuyog. Lin Fei ilaban kay Wang Ran, ang tagapangasiwa ng paligsahan. Isang misteryosong sipa kay Song Tianxing. Sino sa dalawang ito ang mas kakaiba? Junior Brother Lin. Maaari mo ba akong tulungan? Anong tulong? Narinig kong malapit ka kay Senior Brother Song ng bundok ng Tianxing. Medyo. Maaari mo ba siyang pakiusapan para sa akin? Pakiusapan tungkol saan? May utang pa akong isang sipa sa kanya. 73 espiritual na bato. Junior Brother Lin, mahalaga rin sa akin ang paligsahang ito. Narinig kong ang magiging tunay na disipulo ay makatatanggap ng 1,000 espiritual na bato bawat buwan. Iyan ang dahilan kung bakit ipinaglalaban mo ang posisyon. Halika na. Tignan natin kung sino ang mas kakaiba sa ating dalawa. Sinig ng espadang sumupil sa malas. Sa susunod na espada, malalaman kung sino talaga ang mas kakaiba. Junior Brother Lin, Senior Brother Song. Pakiusap, tulungan mo talaga akong magpaliwanag sa kanya. Bakit takot na takot ka sa kanya? May utang pa akong 73 espiritual na bato sa kanya. 73 eksakto, walang labis o kulang. Wang Lin, Senior Brother Song. Hindi ko talaga sinasadya ang nangyari sa'yo. Mabuhay ka muna. Sa ibaba na tayo mag-usap. Junior Brother Lin, hindi rin kita maaaring palampasin sa laban na ito. Dahil tunay na mahalaga ang pagiging karapat-dapat. Napakalaki na ng 1,000 espiritual na bato bawat buwan para sa isang tunay na disipulo. Kung gayon, gamitin mo ang sining ng espadang sumupil sa malas. Halika. Junior Brother Lin, patawad. Hindi ko sinasadyang saktan ka. Junior Brother Lin, ayos ka lang ba? Nakipag-away ka pa at nag-aalala ka pa rin sa tao. Ang totoo, natatakot lang ako na kapag natalo ka. Wala nang magpapaliwanag para sa akin, Senior Brother Song. Ang kapalaran na ito ay mas misteryoso pa kaysa sa inaakala ko. Hindi kaya sa tuwing nagigipit si Lin Fei. Lagi siyang natitigil ng biglaan dahil sa hindi inaasahang pangyayari. Naku, malaking problema ito. Biglang sumirit ang itim na enerhiya sa plataporma ng Duanlong. Nilulon ang espadang Yang Wu, nilulon ang espadang Yang Wu. Master, ano po ang espadang Yang Wu? Senior Brother Zhao, medyo bugnutin at padalos-dalos yata ang junior disciple mo. Hindi, gusto niyang gamitin ang katawan ng isang patay na espiritu para paunlarin ang sariling banal na biyaya. Akmang-akma para mapigil ang sumpang espiritu. Pero sa tuwing nagbabago ang kanyang kapalaran at nawawala ang kanyang malas. Nairita ang tatak ng lumulunok na talisman sa maikling espada. Kaya hindi na niya ito makontrol ngayon.
Halos. Lin Fei, mag-ingat ka. Nagpapakita ang anyo ng espadang nilulon. Umatras ka agad, umatras. Yel, hindi ko na ito makontrol. Ang tatak sa mansyon ng lulon ay lalong nagpapagalaw sa espiritu ng espada. Sa halip na umusad, tumatigil ito at nagiging tahimik. Lin Fei, mabilis, umiwas ka. Ano ang ginagawa niya? Lumabas na ang espadang nilulon. At nag-ensayo pa siya ng espada. Nabaliw na ba ang lalaking ito? Hindi, hindi. Pinapakinis niya ang espada. Kapag hindi umiwas si Lin Fei, mamamatay siya. Hindi na malayo. Kakaumpisa pa lang ng tunay na sagupaan. Master, hindi ko po maintindihan. Ikaw, Junior Brother Lin, matagal ka nang pwedeng manalo. Sa paglinang, hindi lang basta pagsasanay at pagsisikap, may lakad din. Kung ganoon, bakit pa siya nagtatagal? Basta puro sarado ang kulungan at pagdurusa. Kapag may kaunting bagyo, ang tunay na puso ng Dao ay hindi madaling makalalayo. Sa isang hudyat ng pagtatapos sa malas na espada, napuputol ang kapalaran. Eksaktong pinatitibay siya nito sa gitna ng napakaraming hindi inaasahang pangyayari. Hindi siya nananalo. Ginagamit lang niya ang patay na espiritu para pakinisin ang sarili niyang espada. Naiintindihan ko na. Ikaw, ano bang alam mo? Talagang kahanga-hanga si Junior Brother Lin. Hindi rin naman maling sabihin yon. Junior Brother Lin, bilis, umalis ka. Nagyelo na. Isang pirasong basag na piraso. Pahina lang ng anino. Talagang kinakabahan na ang mga Zhao. Junior Brother Lin. Nabasag na ng anyong anino ng espadang nilulon. Sapat na, panalo si Lin Fei. Kung nalaman ko lang na may dalawang galaw pala ng espada si Junior Brother Lin, hindi na sana ako umabot pa sa plataporma ng Duanlong. Sa panig ni Senior Brother Song, huwag mong kalimutan na ipaliwanag sa akin, ha? Senior Brother Lin, panalo ka na naman. Lanan. Nasaktan ka ba? Talagang sapat na ang tatak ng mansyon ng lulon. Ngayon, masyadong nagmamadali ang pag-atake sa Dantian. Senior Brother Lin, nakatingin sa iyo sina Tang Qiandu at siya ay himula sa kabilang panig. Huwag kang tumingin lang sa kawalan. Sa bundok ng Chayanchang. Pumasok ka. Senior Brother Lin, huwag mo akong mabangga. Konti na lang. Senior Brother Lin. Kaya pala. Senior Brother Lin, ayos ka lang ba? Sa ngayon, buhay pa. Napagpasyahan na ang apat na nangunguna sa True Disciple Tournament. Bundok ng Tiansu, Tang Qiandu at Qu Yuehua. Bundok ng Tianzi, Yuan. Bundok ng Yuheng, Lin Fei. 2 tao mula sa bundok ng Yuheng ang pasok sa top 4. Isa na si Qu Yuehua. Kaya kahit si Lin Fei ay isang walang silbing basurang gaya niya. Kung gayon, pwede bang bayaran muna niya ang utang niya sa kanya? May isa pa akong dapat asikasuhin. Tang Qiandu, ano ang balak mong gawin? Sinabi ko na noon.
Sa True Disciple Tournament, hindi kita atrasan. Hindi ko inakala na aabot ka talaga sa ganito. Nakakabigo. Ang ganitong laban lang ang may dating. Sandali, sana malas mo ay manatiling ganoon kaganda. Ang sinasandigan ko sa landas na ito ay hindi swerte. Ang susunod na laban, bundok ng Tianquan. Si Tang Tiandu ang makakalaban. Si Lin Fei ng bundok ng Yuheng ang makakalaban. Si Lin Fei ng bundok ng Yuheng, na nagpiipit ng ulap na parang dagat sa tuktok ng ulap. Sana malas mo ay manatiling ganoon kaganda. Nakapunta ka rito, talagang nabigla ako. Kung ganoon, hindi sapat ang tibay ng tinataglay mong lakas. Okay lang ba si Zongyang? Ang natira kong espada noon sa loob ng kanyang katawan ay hindi ganoon kalakas. Narinig ko rin na may isang nakatatandang kapatid sa bundok ng Tianquan na napatay ng aking guro. Pinapahamak mo ang sarili mo, Jindan. Harangin ang kontrol ng apoy ng Phoenix Chant Sword. Naipilit siya hanggang sa sukdulan. Ang galing ng espada, ngunit pasipsip-sipsip lang sa kaunting ganda. Matibay pa ring pumapalad. Ay, ang walang katapusang yelo at buhangin. Ang bagay na ito ay nagpapabalik-balik at sumisira sa pundasyon ng espada. Hindi mapapawi ang Panginoon ng espada. Si Xuwen ay siya ring espada na yon. Ang anino ng paglamon ng langit ng Diyos na palakol sa mga nagdidisang bansa. Mukhang maupos na ang pinakaipinagmamalaki ni Lin Fei na enerhiya ng espada. Lin Fei, nagsisisi ka ba sa sinabi mo kanina? Gusto ko ring itanong. Nagsisisi ka ba o hindi? Noong una, iniwan ko sa loob ng katawan ni Zongyang ang espada na yon. Hanggang sa huling sandali, nagmatigas pa rin at ayaw umamin. Ayos lang, medyo mabagal lang pumihit ang malamig at mabigat na gilingang ito sa isip. Dagdagan pa natin ng apoy. Nababaliw na siya. Halos maubos na ang espada ng ulap na guhit. Pinipilit pa niya si Tang Tiandu na magdagdag pa ng lakas. Ano ba ang iniisip ni Senior Brother Lin? Hindi niyo ba talaga yon nakikita? Ang pag-angat ng cultivation ni Lin Fei ay pilit lang na inakyat. Maganda tingnan pero halo-halo ang loob. Hindi buo ang hininga. Hindi matatag ang pundasyon. Noon, umaasa lang siya sa sapilitang pag-atake gamit ang ulap na guhit. Ngayon, napigil ng 5 kulay na malamig at mabigat na gilingang bato ang kanyang galit. Ang bundok ng Yuheng ay bundok ng Yuheng pa rin. Ngayon, ano pa bang kaya mong gawin? Talagang nawasak na ang espada ng ulap na guhit ni Lin Fei. Ano ang gagawin niya? Kaya mo bang lusubin ng direkta? Talagang sumugod siya. Napakalakas ng kanyang espada. Akala mo ba 5 kulay lang ang meron ako, Tangning? 5 kulay na buhangin ng yelo. Paano posible? Kahit iyon pang sinabi. Hindi ka palilipat, pagsisisihan mo ang pag-iwan mo noon ng espada kay Zongyang. Hindi mo alam kung paano sunggaban ang napakagandang pagkakataon. Ang dami mong satsat. Anong nangyayari? Bakit bumagsak si Teng Jiao? Ano ang ginawa mo sa katawan ko? Nag-iwan ka ng isang espada sa loob ng katawan ni Zongyang. Nag-iwan din ako ng isa sa loob ng katawan mo. Ang espada ng ulap na guhit mo, winasak ko na. Kung pag-usapan yan, ako pa ang dapat magpasalamat sa iyo. Senior Brother Lin, ikaw ang tunay na nanalo sa Tang Tiandu. Bundok ng Yuheng. Tigil lang.
Senior Brother Lin, ang espada mong limang kulay na buhangin ng yelo. Talagang may kakaibang dating. Ano ngayon ang gagawin natin? Nagsanay na siya. Hindi siya nawala ng saysay. Anong klaseng pag-aaksaya yan? Ang binigay ni Senior Brother Tang na pampuno ay napakainam. Impossible. Senior Brother Tang, Lin Fei. Lalo pang bumabagsak ang mukha mo. Ayos lang ako. Palihim na tinamaan ng lamig si Lin Fei. Lason mo ang ugat ng mga alagad ng bundok ng Tianquan. Kung hindi ito maipapaliwanag ng maayos. Ngayon, ako mismo ang magpaparusa kay Senior Brother Li. Nagkagulo na pala ngayon sa bundok ng Tianquan. Ako mismo, ang nakatatandang elder, ang lalaban para sa aking alagad. Hanggat ikaw ay nandyan pa. Araw-araw akong tatawagin ng sekta ng Diyos na isang bigkas lang, si Master Luo. Ikaw ang tumatawag kay Guru Luo, hindi ba? Hindi ako makikipagtalo sa iyo sa mga salita. Ikaw na alagad mo, sinamantala ang tunay na asembleya ng Zen para magtanim ng malamig na lason sa katawan ni Chengdu. Kailangang bigyan mo ba ako ng paliwanag, bundok ng Yuheng? Ikaw ang kailangang magpaliwanag. Sige, ibibigay ko sa iyo. Ano yon? Nakatago ang espada sa loob ng katawan ni Uncle Luo. Mula sa antas ng pagsasanay ng isang mongheng nasa kaliwanagan, tuloy-tuloy siyang sumampa hanggang sa antas ng Golden Core. Umaakyat pa rin. Ano ang balak mong gawin? Guru Luo, gusto mo ba siyang palayain? Guru Luo. Sa loob ng 100 taon, ikinulong ko siya sa katawan ko. Noong wasak-wasak na ang Golden Core. Hindi ko naisip na palayain siya. Nang sinabi ninyo ang 3 o 4 na yon, hindi rin ako nag-isip. Pero bigla akong naisip na paglabas niya. Hindi mo ba siya papatawan din ng paliwanag? Nang si Tang Tiandu ay nag-iwan ng bakas ng espada sa loob ng katawan ni Patriarch Zongyang. Hindi mo ba ako tinanong kung kailangan ng paliwanag? Ngayon, nag-iwan ang aking alagad ng kaunti sa loob ng katawan ni Tang Tiandu. Kung may ibinigay ka, dapat may ibabalik ka rin. Ano bang klaseng bagay yon sa tingin mo? Nangahas ka pang humingi sa akin ng paliwanag. Hanggang dito na lang. Uwi ka na at mabuti mong tingnan ang iyong alagad. Baka lamunin siya ng malamig na lason hanggang mamatay, hahaha. Kumusta ang alagad mo? Guro, malaki ang naging pinsala ko sa pagkakataong ito. Pagbalik ko, bibigyan mo naman ako ng ilang espiritong bato para makabawi. Guro, medyo astig ang ginawa mong sinaunang espada ngayon. Dalhin mo sa pabilyon ng Wanbao, baka makabenta yon ng ilang libong espiritong bato. Hindi pwede yon. Isang bagay na napakabangis at napakadilim. Basta-basta na lang inilalabas. Talaga bang wala na ang sekta ng Wenjian? Sa susunod na laban, ang maghaharap ay sina Yuheng at Lin Fei. Yuheng Qiyuehua. Grabe ang lapit ng sugat mo. Kaya mo pa bang lumaban? Kaya mo pa bang tumayong matatag, senior brother? Mas mabuting tumayo pa rin siya. Inaamin mo na ba ang pagkatalo mo ngayon? At kahit paano, mas kaunti ang masasaktan mo. Kahit ang reputasyon ng isang tunay na alagad ay ibinibigay ko na sa iyo, hindi pa rin pwede. Kung gayon, lumaban na tayo. Ang tunay na katawan ni Yuehua. Tumingin ka sa itaas sa pagbubuo ng maningning na espada. Ang pagbubuo ng maningning na espada. Ginamit niya ang Tai Chi Sword Key para buuin ang pagbubuo ng maningning na espada. Hindi ba ito ang angkop na pormasyon? Mahikang bagay. Nabuksan na ang pagbubuo ng maningning na espada. Isa pang espada. Masisira ang pormasyon, Senior Brother Lin. Nakatayo pa rin siya. Ginamit niya ang anino at lila na espada talisman para salagin ang atake ng mahikang bagay. Kaya pa pala nito. Hindi mo maaaring nakalimutan ang lahat.
May isa pa akong sword key. 18,000 at 50,000. Natalo na ako. Tinanggap ko ang pagkatalo. Senior Brother Lin. Nanalo si Lin Fei sa tunay na asembleya ng Zen. Mula ngayon, itatalaga ng bundok ng Yuheng si Lin Fei bilang ika-14 na tunay na alagad ng sekta ng Wenjian. Sa loob ng 10,000 taon, marahil ay wala pang isang panalo na naiangat mula sa duanong platform ng ibang tao. Mula sa sandaling ito, lahat ng tao ay malalaman na mayroon ng ika-14 na tunay na alagad ang sekta ng Wenjian.